Usek, Castro sinagot paaring ni Mayor Baste na walang utang na loob si PBBM. Nagbigay ng pahayag si Presidential Communication Office, PCO, Undersecretary Claire Castro bilang tugon sa isinumbat na pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang press briefing noong Lunes 17 ng Marso taong 2025, ipinaliwanag ni Usek Castro na hindi dapat maging hadlang ang utang na loob sa pagtutok sa hustisya at pagsunod sa batas. Matatandaang sa ginanap na selebrasyon ng 88th araw ng Davao noong Linggo 16 ng Marso, nagbigay ng pahayag si Mayor Baste na nagdulot ng kontrobersya. Ayon sa kanya, inungkat niya ang isyu ng pagpapalibing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, Sr., at ang mga kaganapan na kasunod nito. Binanggit ni Mayor Baste na kahit ang kanyang ama, si dating Pangulong Duterte, ay pinalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, ngunit ang kanyang ama naman ay nakulong ng pamilya Marcos. Yung tatay mo, Marcos Sr., pinalibing ng tatay ko, Duterte, pero yung tatay ko pinakulong mo. Patngina ka, ang sinabi ni Mayor Baste sa kanyang pahayag. Na agad nakakuha ng pansin mula sa mga miyembro ng media at publiko. Ang naturang pahayag ay isang pagbabalik tanaw sa mga magkasalungat na pananaw sa pagitan ng dalawang pamilya na nagtaglay ng magkakaibang opinyon at karanasan sa loob ng politika ng bansa. Sa kanyang pahayag, ipinaliwanag ni Undersecretary Castro na hindi dapat madiskaril ng mga isyong tulad ng utang na loob ang mga prinsipyo ng hustisya at batas. Aniya, simula pa noong 2016. Nang si Pangulong Marcos ay isang senador pa lamang, nagpahayag na siya ng pasasalamat sa desisyon ng Korte Suprema na nagbigay pahintulot sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos, Sr. sa libingan ng mga bayani. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani, ani Castro. Dagdag pa ni Castro, noong 2016 pa ay nagpasalamat na ang pamilya Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tulong at suporta nito sa isyu ng pagpapalibing kay Marcos, Sr. Ibinahagi niya ang pahayag ni dating Senador Bongbong Marcos, na nagsabing, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us these past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Ipinakita nito ang pagpapahalaga ng pamilya Marcos sa tulong na ibinigay ni dating Pangulong Duterte sa kanilang mga adhikain, ayon kay Usek Castro. Ang pasasalamat na ito ng pamilya Marcos ay isang patunay ng kanilang pagtanaw ng utang na loob kay dating Pangulong Duterte. Ngunit iginiit niya na ang utang na loob ay hindi dapat maging hadlang sa pagsunod sa batas at paghahanap ng hustisya. Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila forever silang tatano ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Paglilinaw ni Castro. Sa kontekstong ito, binigyang diin ni Undersecretary Castro na ang mga isyu ng batas at hustisya ay dapat laging may katarungan at hindi naapektuhan ng personal na relasyon o utang na loob. Sa kabila ng pagkakaroon ng magkaibang pananaw ng mga pamilya Duterte at Marcos, ang mahalaga ay ang pagpapairal ng mga prinsipyo ng batas at ang pagsunod sa mga alituntunin ng katarungan. Nang hindi ito pinapalitan ng personal na emosyon o interes. Ang usapin na ito ay patuloy na nagdudulot ng mga opinyon at komentaryo mula sa publiko, ngunit ayon kay Usek Castro, ang mga pahayag at hakbang na ginagawa ng pamahalaan ay nakabatay sa tamang proseso ng batas at hindi sa mga isyong pansarili.